Alright, good morning mga ka-EB. Bang oras na kayo? Mag-8 o'clock na. Ngayon, lobat kasi yung battery ko kagabi. So, ang na-charge ko lang yung pares kasi lobat dalawa yung battery ko. Yung 32 ampere na 60 volts saka yung 20 ampere. So, guys, ngayon yung 20 ampere ko na nasa likod po ng aking ay i-charge ko ngayong umaga. Kasi isa lang ang na-charge ko kagabi. So, kagabi hindi ko na nakuha ng video yung isa yun. Nakalimutan ko. So, ngayon, tingnan natin. Ito muna isa yung ating ipag-aralan. Okay, ito yung ating project submeter. So, actually, sabi ko nga sa inyo nung nakaraan, dalawa po yung aking baterya. Meron isa rito, meron pong isa doon. Sige, pakita natin kung ano yung nandito sa front seat, driver's seat. Hindi ko makita yung social. Ayan, okay. Naka-hydraulic pa. Dalang part. Ayan. So guys, ngayon naka-install sa akin itong, pag yung pula ko kasi naka-install sa akin itong battery ko dito. Ito yung walang case. Ito yung pangalawang bili kong battery na reserva dapat. So ang ginawa ko, makikita nyo mamaya, ito na yung nilagay ko dito kasi nga dito na safe siya yung box nya. So tamang tama lang. Tapos yan, nilagyan ko na lang ng kahoy para pang ipit. So yan. So sige, explain ko na rin kung paano nag-ooperate yung battery. Ang install nito, explain ko na rin. Itong isang to, ito yung outlet or charging port niya doon sa kabila sa baterya ko dito sa likod ng upuan. Yan po yung niya. Kumbaga, mamaya pakita ko sa inyo kung paano yung pinagapang lang papunta dito. Meron naman tong butas sa ilalim yung pinaka pinagapang lang. So ang ginagawa ko tulad yan, ang pinaka-reserva ko na yun nasa likod na ito ang naka-install ngayon sa akin yung aking ito yung naka-install ngayon, siya yung gumaganda ngayon. Ito yung charge ko kanina kagabi. So ito naman lobat din kasi hindi kong ginagamit ng hindi charge. Tapos hiniram kasi ito kaya hindi ko na-charge yung isang battery. So nagamit lahat ng battery. So yun, anyway, ibang story yun. Ito, pinagapang, ililipat ko lamang po ito dito. Halimbawa, lobat na itong isa. Itong charging port na to. Lipat ko lang dyan. Itong mail sa kabilang pili. So, medyo may pagkababayero itong mail na to. Dalawaan talaga siya. Alright? Sige, yan po yung sitwasyon ng baterya ko. So guys, ayan. Sige, punta tayo sa kabila. So guys, dito ang kabila kong baterya. Ayan, tignan nyo. Ito yung charger. Actually, magkaiba sila ng charger to. Ito pong charger na to para sa harap to kasi mas malaki po yung amperahe niya. So, ito yung sinasabi kong baterya na may box. Ito po yung unang baterya. Ito yung tinatawag na original battery ng e-bike. Yan. Diba sabi ko sa'yo, ito, mail naman, dun sa kabila pili. Lang yan, nakagapang lang sa ilalim ng e-trike natin. So, yun. Siyempre, sabi nga, tanggalin ko. Diba? Tanggalin ko para magamit pa tong e-bike kahit saan habang sina-charge ko to. Bubuhatin ko lang to. Ilabas ko lang. So guys ilabas ko na muna, hindi ko mabubuhat na may hawak kaya mabigat So yun. Okay, mamaya ulit. Tara. Ayan, katulong ko po yung aking anak sa aking pag-demo. Okay, anyway, ito yung charger ko kanina. Ito yung sinasabi ko sa inyo na pangharap. Ayan, anak, focus mo. Nakikita mo to na? Okay, ito. So, ito yung gagamitin natin kasi ito yung kanyang charger. Ito
yung original charger para dito. Magkaiba po kasi, no, ang ating charger. So guys, okay. Oh, ba't magalaw? Okay guys, start tayo sa ating pag-demo. Okay. Kanina, ito yung charger ito po yung charger para sa 32 ampere na battery. Ito yung nasa harap ko kanina. So, yan. So, hindi ito yung gagamitin natin kasi nga hindi yun ang gagamitin natin kasi hindi siya pwede dito sa ating 20 ampere. So, yan guys. Ito yung submeter natin. Okay. Ang ating pong reading sa ating submeter ngayon is yan 7,595 point, sabihin na natin 0.1, so almost 1 na rin naman diba? Yan ang ating reading ng submeter natin. So time check natin, yan natin. Time check natin ngayon. Ayan, based on the Google, October 16. Yan, 8:25 AM. So, shout out, happy birthday kay Mother Earth, Mama Cora. Birthday pa lang niya ngayon. Wala siya dito, nasa US. Okay? So, sige, i-try natin ang ating... Guys, hindi na ako gagamit nito kasi umaga naman. Bantayan na lang natin hanggang mag-green. So, ngayong araw nito, dito lang naman ako sa bahay, magtatrabaho. So, mababantayan ko siya. So, hindi na ako gagamit. So, yun. So, ito. Ilagay ko na siya dito. Dito ko isasaksak sa kanyang outlet. Ayan, okay na. So, operated na to. Operated na po itong ating kanisim dito. So, yan. So, saksak na guys So, ayan. Wala. Lobat na to kahapon pa to lobat. Hindi lang naiuwi kasi hiniram tong e-bike. So, talagang yung dalawang ko ay nalobat. Baterya. Ayan na po. Bantayan na lang natin. Total dito lang naman ako sa bahay. Mababantayan po natin to. So tingnan natin kung ilang kilowatts ang kanyang reading mamaya. So ito lang naman Ayokong hawakan. Bagay, safe naman to. Wala namang kuryente yan. So guys, sige. See you mamaya. Tingnan natin mamaya kung ilang kilowatts ang ating pong kakainin sa battery ko na 60 volts 20 ampere. Ampere per hour. Yan Okay. Sige. Let's go. Kamusta mga ka-EV? Okay, naligo muna tayo. Kasi kung aantayin natin yun, 8 to 10 hours po ang charging nun. Kaya medyo matagal. So, pag-usapan muna natin ang ating pong baterya. Ano nga ba yung capacity nito? Para naman, at least makwenta natin kung nakatipid ba tayo sa ating pong baterya. So, yun. Pero bago yan, nais ko muna pasalamatan si Kuya Eric na nagpahiram po ng submeter na hindi niya po ginagamit at si Kuya Rico na gumawa po ng ating pong extension para po sa submeter natin. Ayan, nakikita niyo po sa ating screen si Kuya Rico. Bago yan, please, pwede muna kayo mag-exit, then balik na lang kayo. Paki-like naman and subscribe po ng ating pong channel. Kung may mga bago po kong update o video, ma-update po kayo, manonotify po kayo, lalo na kung i-click nyo po yung red button dyan, yung bell button. So,
guys, please paki-subscribe po dito ang ating channel para at least makasama po kayo ng Go E-Vehicle sa kanyang goal na makita ang Pilipinas na naka-e-vehicle na ang lahat ng transportation po natin dito. Okay, pag-usapan muna natin ang bill ng Meralco. Ayan, nakikita niyo po sa screen ang ating po, yan, October po tayo. Then, of course, ang ating pong per kilowatts ngayon, last month, no, ito pong ating pong nasa ating screen ay last month pa po yan. So, ang ating pong nasa screen ngayon is 12.63. Yan po yung ating pong per kilowatts po ngayon. So, mamaya, gagamitin po natin yan para makwenta po yung ating pong konsumo ng ating mga e-trike o e-battery. At least, di ba, makita natin kung magkano ba talaga yung accurate na peso na per full charge po ng ganito pong klase ng baterya. 60 volts po and 20 ampere po ang baterya natin. Yan po yung ating kinargahan kanina. So, antayin lang natin mamaya mapuno yun. I think siguro mga 8 to 9 hours po yun. Check natin mamaya kasi medyo matagal. Kaya nga, mag-usap muna tayo dito patungkol po sa ating baterya. So, ang battery po natin ay ginagamit ko po ito dati, lalo na nung bagong bili ko. Nakakarating po yan ng Baclaran. No? Hanggang, back to back. Back and forth po mula dito sa Sampaloc, Maynila hanggang Baclaran po. Nakakarating po yan. So, yung aking pong biyahe doon, madalas tatlo po kami. Dalawa po yung aking pong angkas. Di ba po? Tri-bike naman po tayo eh. So, pwede po tayo mag-angkas ng dalawa. So, yun. Ang aming pong timbang, ako mismo is 92 kg. Medyo chubby-chubby din. Anyway, yung dalawa ko pong sakay, ang average po nila is 50 to 60. So, medyo mabigat po kami. I-plus pa po natin yung aking pong reserbang baterya. Yan po yung chinarge natin. Yan na po yung pinaka-reserve ako, no? Dati, yan yung original. Pero nilipat ko nga po doon sa likuran as a reserve battery. Kasi nga po, yung 32 ampere ko, yun yung nilagay ko po doon sa main seat ko o doon sa compartment ng driver's seat. Para siya na po yung pinaka-main ko na baterya. Kasi nga, mas malakas po yun. So, mas marami at mas mahaba ang kaya niya pong itakbo. So, kung bibiyahe po kayo ng Baclaran, mula rito, ang back and forth po, based on Google, is 11 kilometers. 11 kilometers po yan, based on Google. Back and forth, kung motor po ang ating gamit. So, dito, sa akin sa e-bike po namin, syempre hindi naman tayo sa main road dumadaan. Syempre si Google, ang isi-search niyan yung pinaka main road po natin, di ba? So ako, sa mga barangay road lang ako dumadaan usually. So, imbis na mapalapit ako, medyo napapahaba po ako, no? Ang average ko po kapag ako'y tumatakbo papuntang Baclaran dahil nga iba yung ruta ng mga e-trike o e-bike, hindi tayo dumadaan sa mga main road, ay medyo humahaba pa po tayo ng ating pong kilometro. Hindi po natin nami-meet yung 11, kundi 12 to 13 po ang aking pong nami-meet pag pumunta po ako doon. So, hindi ko lang po matandaan kung 12 or 13. Pero, next time, ano ko po yan, i-review ko po yan. Tingnan natin ang average po natin papunta pong Baclaran, no? Pero yun po ang akin pong biyahe. So, ganun po kalakas o ganun po kahaba ang pwede natin maibiyahe. O sabihin na natin ang average natin balikan is 25 kilometers. May dalawa po tayong sakay, ha? Dalawa pong sakay. So, kung ikaw lang mag-isa dyan, pwede pang humaba yan ng siguro mga 30 to 35. Kasi iba po kasi talaga kapag meron po tayo laging sakay. Kasi bumababa po ang range natin kapag bumibigat po tayo. At pagdating naman sa speed, ganun din po. Hindi natin nami-meet yung maximum speed kapag tayo ay loaded. So, kung ikaw lang mag-isa, mamimit mo yan for sure. Pero, pag loaded po tayo, hindi po natin yun mamimit. So, yun muna guys kasi antayin pa natin eh. Anong oras pa lang ngayon. So, kakaumpisa pa lang natin mag-charge. So, antayin natin. Mamaya babalikan ko po kayo. Okay? Sige, let's go! Okay, mga ka-EV, ito na. The moment of truth. Magkano nga ba ang
full charge ng isang 20 ampere na 60 volts. Ito na, the moment of truth. So bago natin patayin is magta-time check muna tayo. So Philippine time and date. Okay. Yan, October 16 for 4:02. Yan, 4 PM siya. So medyo matagal-tagal bago mag-full charge, no? So okay lang. Okay. Sige. Isang tanggalin na natin pagkakasaksak. Okay. So ito na. The moment of truth. Okay, hindi ko kabisado kanina, pero may video naman tayo kanina. Pero ang reading niya ngayon is 75,000. Ay, 75, sorry kasi pumapasok sa math nung nag-aaral Ayan, 7,596.4. Yan po ang total reading po natin ngayon. So, ito po kasing bateryang to, halos dead bat to Parang, hindi na siya pwedeng pang-akyat. Bibitin na siya. Dead bat talaga siya. So, nagamit talaga ng gusto nila bayaw. So, yun. Okay mga kaibig, ibabalik na natin ito. I-install na natin ulit. Tingnan natin kung ilang voltahe na. So, guys, wait lang buhatin ko hindi pwedeng isang kamay. Guys, okay. Iakit na natin ulit dito. Install na natin. Sige. Okay, wait lang hindi ko ulit madadala ito ng isang kamay. Mabigat din yan. Parang nasa 30 to 40 kilos siya. O mga 30 kilos. Sige guys. Nakaibi. Okay, install na natin. Yan lang naman ang pag-install yan. Sa susunod nating video ay pag-usapan natin kung paano ito gawin. Madali lang gawin to. Kahit sa mga bahay nyo, kaya yun naman gawin. Okay? Sige, thank you. Okay mga kaibi, check naman natin. So, kakalipat lang natin, no? So, ngayon, check naman natin yung ating baterya. Kung ilang voltahe na. Okay, wait lang. So, sa ngayon naka-install siya sa front battery. Ito pong 32 ampere. So guys, lipat natin sa medyo mahirap lang to pag isang kamay Wait, ayan. So ito, install natin. We can install. Mahirap na maglagay tsaka magtanggal tsaka maglagay pag isang kamay lang. Okay. Okay. Hindi kasi siya naka-fix So, okay lang yan. Yan, ito na. I-install ko na. Tapos, buksan natin yung baterya. Okay. Medyo sorry medyo malikot ang ating Ayan, 66.5 ang ating pong full charge. Medyo mainit-init pa yan. So, ganun po talaga guys kapag po mainit-init ang ating pong baterya, lalo na kung bagong charge, ay umaakyat po ang kanya pong volt. Pero mamaya-maya, siguro pahinga lang yan ng mga 10 o 20 minutes, ay bababa po yan. Ang full charge po talaga nito, based po sa experience ko po dito sa aking baterya, na 60 volts, na 20 ampere, ang full charge niya is 66, nagpa-flat siya. O kaya naman 65.8, gano'n, no? Minsan minsan 67, di ba? I mean 65.7. Depende po. Kasi minsan nakakapagpahinga na lalo na pag nakapagpahinga na ng maaga. So matagal-tagal. Yan, minsan nagpo-flat ng 65.5, ganyan. Depende po kung paano nyo pinagpahinga o paano. Sa ngayon, medyo mainit-init pa kaya ganyan po ang voltahe niya. So, yun. Sige. Yung iba pag-usapan natin dun sa taas. Okay?
Akyat muna tayo. Okay, mga ka-EB, kung nandito ka pa, malamang interesado ka sa ating pinag-uusapan. At malamang baka ito pong baterya natin itong pinag-uusapan na 60 volts, 20 ampere ay baterya mo. So guys, mga ka-EB, let's find out kung magkano ang nako-consume natin sa ating pong baterya na 60 volts, 20 ampere. Okay guys, ang final reading po natin ay 7,596.4. So yan po ang ating pong final reading. Ma-minus po natin yan sa ating pong first reading kanina. Yan, nakikita nyo po sa screen. Meron tayong first reading na 7,595.1. Okay. Yan, pag in-equals mo yan, ayan po yung makikita natin, 1.3 kilowatts po ang nako-consume po ng iyong baterya na 60 volts, 20 ampere. So guys, yan po yung nako-consume natin ha. Kanina, nung sa bandang gitna po ng video ay pinakita po natin kung magkano po ang per kilowatts ng Meralco ngayong nakaraang buwan. So ita-times lang po natin, ang makukuha po natin dyan kapag 1.3 times 12.63. Ang makukuha po natin dyan is 16.4. I-round off na lang po natin. So guys, yan po ang atin pong konsumo. So kung i-divide mo yan, kung 30 kilometers po ang nararating mo dyan sa inyo pong e-bike, ay meron ka lamang po per kilometers, no, na 0.54. So cent po yan, no, 0.54 cent lang po ang iyo pong konsumo per kilometer. Imagine, no, napakababa po niyan. Sentimo lang, nasa ano ka na, meron ka lang 1 kilometro, no? What more? Yan nga, kagaya nga ng sinasabi ko sa inyo, sobrang tipid po ng naka-e-bike. So wala po tayong masyadong gastos, hindi natin masyadong iniintindi ang gasolina kahit tumaas pa yan. Kasi nga po, electric na tayo. So guys, yun po ang ating pong konsumo. Kumataginting na 16.4. Yan lang po ang ating pong konsumo in pesos. Sobrang tipid, no? Versus mo yan. Kung iba-versus mo yan per liter po ng mga gasolina, sobrang talo-talo po ang mga gasolina. So guys, maaari lang po kung gusto niyo po yung mga ganitong content, meron po tayong part 2 niyan. So guys, abangan niyo po yung part 2 ng ating pong project submeter. So ang pag-uusapan natin next time, yung pong aking pong front seat na baterya. Nakikita niyo po dyan, yung nandyan po sa aking pong front seat ay yan po yung pag-uusapan naman natin. Yan naman po yung ating pag-aaralan kung magkano ang nakokonsumo ng 60 volts 32 ampere na baterya. So guys, mga ka-EB, abangan nyo po yan. Kung yun po yung baterya nyo, ay malamang mag-tune in ka na po rito. Mag-subscribe ka na dyan para sa susunod na ating pong mga video patungkol po sa baterya ay ma-notify ka. You know, pwede kang mag-exit na, then bumalik ka na lang para mag-subscribe. Please, kung nagustuhan niyo po yung ating pong video, pakiclick lang po yung like dyan. No? Malaking bagay po sa akin na kapag ako po'y gumagawa ng mga ganitong content, sinisipag po ako. Alam niyo po, napakahirap po talaga mag-edit. So, nagko-consume po talaga ng time. So, guys, mga ka-EB, mga ka-golets, okay? Kahit na meron po tayong mga ibang mga ginagawa, may trabaho tayo, ay talagang sinisingit natin itong paggawa ng mga ganitong content. Inyong tandaan, ingatan po natin ang ating mga baterya kapag yan ay lumobo, ay masakit po sa bulsa. Okay? Yun lamang po. Ang iyong pong lingkod, si Golets. Let's go!